Amen. So good morning po sa ating lahat. Nabati na po natin yung ating mga katabi ng good morning. Ayan. So isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. So siguro po before we start, let's just ask the presence of the Lord sa ating kalagitnaan. Let's pray. Hallelujah. We glorify your name. We thank you, Lord God, Heavenly Father, for this day, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you, Lord Jesus, dahil, Lord, muli, Panginoon, ay dinala mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong bahay, paragbahan, Panginoon, upang, Lord, muli ka maranasan, Lord, muli makarinig na iyong salita, at muli makapaghandog, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ng papuri at pagsamba, Panginoon, na nanarapat lamang sa iyo. Lord, we humble ourselves before you, Panginoon, sa umagang dito, Lord Jesus. And Lord, kami, Panginoon, na nagpapalinis, Panginoon, sa iyong banal na dugo, patawarin niyo po kami, Panginoon, for all the sins that we have made, Panginoon, sa nandiyan, and then, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa, na nagkilala mo, Panginoon, na bawat isa amin, Panginoon, patawarin mo nga po kami, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, maging karapat-dapat kami, Panginoon, lumapit, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, sa umaga po ito, Panginoon, we believe, Lord God, that you are here, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, dalawa o tatlo nagkakatikot sa iyong pangalan. Lord, nandun ka po, Panginoon, sa kanyang kalagitnaan. Kaya we know, Lord God, that you are here, Panginoon, and that you will move, Panginoon, upon our lives, Lord God, upon the lives, Lord God, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa umaga po ito, we open our hearts to lead us ka. Baguhin mo kami, pangusap ka, Panginoon, sa umaga po ito. At Lord, sa umaga po ito, Lord, wala po kami ibang papurihan, wala po kami ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Wala na po iba. Ikaw lamang ang maluwalhati, bigyan ng karangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord God. We expect great things from you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa iyo po ang papuling pagsambat pasalamat. In Jesus' name. Amen and amen. Sa malakas po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 8 verse 4, sabi po doon, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. Di ba po napakaganda nung verse na yun, na sa lahat po ng creations, the Lord, Jehovah, the creator of the universe, the creator of the whole earth, ay nag-care sa atin. Amen po. Iniisip tayo, inaalala tayo, at minamahal tayo. Amen po. So, naniniwala po ba tayo doon? Amen. Sabi po sa John 15, verse 15, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Amen. Sino po dito naniniwala that we are a friend of God? Amen. So if you believe that, can we give God our best praise today? Hallelujah. Yes, Lord God. Oh, we praise you, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for calling us friends, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Clap our hands to the Lord. And let's breathe. Hallelujah.
You are good. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa lahat po, naniniwala na mabuti ang Panginoon. Kaya sa Hallelujah! Hallelujah! Tawa po, malakas! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah.
Nararanasan po namin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo, Panginoon, yung katapatan mo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na-express po namin, Panginoon, ang aming taos-pusong pasasalamat, Panginoon, through our songs, Lord Jesus, through our worship, Panginoon. Tinaalan lamang namin, Panginoon, para sa iyo. You have been so good to us, Panginoon. And you are worthy, Panginoon, of all our praise, Lord Jesus. At this moment, can you thank God for one thing that He has done for you? Ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Let's just thank Him for all He has done sa Kanyang ginagawa, at patuloy na gagawin pa sa ating mga buhay. Yes, Lord God. Yes, Jesus. You have done great things, Lord God, in your life. And we call you faithful, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. I call you faithful for the promises you kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. It's Jesus, I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see, more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
Lord. I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. 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 What a friend we have, Jesus. Oh, sing praises to the Lord. Hallelujah. Oh, we take you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are our help, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ay faithful, Lord God. Sa lahat ng seasons, Panginoon, ng aming buhay, and we couldn't thank you enough, Lord God. Sabagat, Lord, dahil dito kami, Panginoon, nakakatayo, nakakaawit, Panginoon. Ito'y dahil lamang sa biyaya mo, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming Panginoon. Oh, we love you, Lord. Hallelujah, Jesus. As we sing this song, let's sing that hindi lang sa ating mga boses, kundi kasama yung ating mga puso. And let's thank Him for His goodness. Let's declare His goodness sa ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. We will sing of your goodness, Lord God. We'll never stop singing about your goodness, Lord Jesus. Love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. He said, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness. We'll never get tired of singing about your goodness, Lord. This Jesus, hallelujah. With all our might, with all our strength, we will sing of your goodness. With our every breath, Lord Jesus. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. To God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your goodness, for your faithfulness, Lord. Hallelujah. So malakas ang palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, ulit tayo. Patuloyin po ang Panginoon. Kapag paano mga po sa bawat isa. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti. Tapigay mo nga yung katabi mo kung nandiyan pa. Baka amunin na, kasi ang aga pa, nandito na. Okay, so paano ito? Siguro, ang Diyos ay sumainyo. Salamat naman may sumagot. Ano? Sabi mo sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Oh, walang mali siya sa pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Nakakaganda nga isipin na sinabi sa kanila sa mga awit na tayo ay kaibigan ng Diyos. Ano? Na kaibigan, siyempre kapag magkaibigan o magkausap, merong excitement, merong saya. At makikita natin kapag ang Diyos po ang kaibigan natin, kailanman hindi tayo iwan at hindi tayo tatalikuran. Napakaganda pong kaibigan ng Panginoon. Ano ho? At, and God is good. And all the time. Tapos sabi ko sa isang awit, your hand has never let me go. Yung kamay ng Diyos, hindi tayo kailanman bibitawan. Kaya yung sinasabi natin na Lord, hahawak ako sa iyo. Mali pa lang panalangin yun. Lord, hawakan kita. Hindi pa lang magandang panalangin yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag tayo ang humawak sa isang bagay, tayo po ay nangangawit, tayo po ay napapagod, tayo po ay nakakabitaw. Pero kapag ang hinayaan natin ay ang paghawak ng Diyos sa atin, kailanman hindi ang Diyos mapapagod, kailanman hindi tayo bibitawan po, Panginoon. Ano mo?
Kaya ang gusto ng Diyos, kapit-bisig, hindi lang yung isang nakakapit, dapat kapit-bisig. Alam niyo po ba ibig sabihin ng kapit-bisig? Paano po ba yun? Ano yun, magrarally? Hindi, ang kapit-bisig po yung pareho kayo nakakapit. Baka bitaw man ang isa, baka bitaw man tayo, hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Yun po ang Diyos natin eh. Ano ho? At sa kabutihan po ng Panginoon, nabasa sa linyang yun, ang kabutihan ng Diyos ay hahabulin tayo. Hindi tayo ang hahabol sa pagpapala at sa kabutihan ng Diyos, kundi kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon, ang pagpapala ang habol sa atin. Gusto niyo ba yun na tayo nagpagod? Bakit? Sa nakatatakbo sa pagpapala kasi ang dami-dami na. Pero ang problema kasi tayo nagpapagod sa ating mga sarili sa kahabol ng mga blessing. Pero ang blessing pala nandyan lang kung ang Diyos kasama po natin. Ano ho? Sabi rin sa isang awit, even when I don't see it, God is working. Kahit hindi mo nakikita, ang Diyos may ginagawa. Kahit hindi mo nararamdaman, ang Diyos ay gumagawa sapagkat ang Diyos kailanman hindi tumitigil sa paggawa ng kabutihan sa ating pong mga buhay. Sino po ang gusto ng blessing sa atin? Eh, syempre naman lahat tayo gusto ng blessing. Kaya na ang problema, may mga ibang tao, hindi ko alam kung kayo to. Minsan, naghahanap tayo ng blessing, syempre lahat ng kandado may susi. Para bumukas ang kandado ng blessing, minsan, ang dami-dami nating isinasaksak na susi, hindi pala yun. Okay? Pero ang tanong, ano nga ba ang susi para mabuksan yung kasaganaan, yung blessing ng Panginoon para mabuksan natin? Isang susi, yung ating faithfulness. Kung gusto nyo maging fruitful, be faithful. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sapagkat walang alternative, walang preservative ang pagtitiwala sa Panginoon, maliban na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos ay meron pong gagawin maganda sa buhay po natin. Ano ho? Okay? At alam natin, sabi na Biblia, walang lugi ang nagtiwala sa Panginoon. Kaya, i-congratulate mong sarili mo, nagtagumpay ka, nagtagumpay ang Panginoon sa buhay mo dahil nandito ka ngayong araw na ito. Maaring sa bahay natin, marami tayong iniwang gagawin. Maaring may nandun pa nakahilera yung, kung nag-almusal kayo kanina, hindi ko alam kung nakapaghugas kayo ng pinggan. O kaya naman meron kayo nabala kasi linggo ngayon, walang pasok. Pero, inuna natin ng Diyos eh. At dahil inuna natin ng Diyos, ang pangako niya sa Matthew 6:33, kapag inuna mo ang Diyos sa iyong buhay, bahala na sila na magdagdag kung ano pangailangan mo. Aantayin mo na lang na dumating yung dagdag ng Panginoon sa buhay mo sapagkat binigyan mo siya ng pagkakataon o oras sa buhay mo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, isa sa hindi niyo bihira niyo marinig sa akin kung palakapakan po natin ang Lord, hindi niyo marinig sa akin yun. Sabihin po natin, Amen. Hindi ko sinasabi. Sapagkat yung palakpak sa Lord dapat kusa. Kung may ginawang mabuti ang Diyos sa iyo, dapat kusa kang papalakat at kusa kang mag-aamin. Hindi yung dahil inutos niya pumalakpak, kaya ka pumalakpak. At dahil inutos niya mag-amin, kaya ka nag-amin. Ano ho? Kaya kung papansin niya, hindi ako bihirang, amin po ba? O, siyempre, amin ang sagot natin. Palakpo natin ng Diyos. Siyempre, lahat tayo papalakpak kasi merong nagsabi. Pero kung ating pasasalamat sa Diyos ay galing sa puso natin, kahit walang magsabi sa iyo, aamin ka at papalapak sa Panginoon sapagkat mabuti at naranasan mo sa buhay mo ang kabutihan ng Panginoon. Ala naman po sigurong tuod dito. Alam niyo po ba yung tuod? Sa English is, pinalawang na yata yung tuod. What is tuod? Ano yung tuod? Parang walang plantita dito, no? Yung tuod kasi driftwood. Okay, driftwood. Alam niyo na yun, kinakapitan lang ng mga ano yun. Yung driftwood, yung tuod, kahit na itanim mo siya sa lupa, ibuon mo siya sa lupa, kahit ilang panahon ang lumipas, hindi po siya mananariwa. Hindi siya gaganda sa kanyang sarili, pwede lang siyang gumanda kung ano, kakapitan mo ng orchids.
Okay? Pero ang tunay na sariwang sanga o sariwang puno, kahit hindi mo sabihin siya lalago, kung siya siyang tutubot lalago at mamunga. Sa buhay natin, ano ba tayo? Tuon o may buhay na puno na nakita sa atin ang bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi mo nga kanina, kapag ang tuod, kailangan mo ng dekorasyon para gumanda. Eh maraming tao ngayon para gumanda, nagbabalagay ng mga palamudi sa katawan. Kung ano ang mga bagay na uso, okay, para lang gumanda. Pero isang nananariwang puno, may sarili siyang ganda, ibubunga at ilalabas. Hindi na siya kailangan mamili o mabili ng mga goods, Gucci ba yun? Gucci. Wala tayo nun eh. Sa Rolex. Hindi na natin kailangan ng mamahaling bagay para magkaroon ng halaga sa Panginoon. Amen ba? Sapagkat ang dugo ng Panginoon ay sapat na para maging mahalaga po tayo. Ano po? Okay? Kung titignan nyo, lumipas ang bagong taon, siguro may mga bago kayong damit, bagong sapatos, o anong bago sa buhay nyo. Pero pag tumarap kayo sa salamin, lumang mukha pa rin ang makikita natin. Ano? Okay? Pero makikita natin dito mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Diyos para lang sa mga bagay sa mundong ito, hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay po sa Kanya. Ang sabi ng Acts 17:28, tayo nabubuhay, in Him we live and move and have our being in Him we live. Kaya pala tayo nabubuhay ay hindi para lamang sa ating, kundi para sa Panginoon, sapagkat siya po ang nilikha po sa atin. Amen po ba mga kapatid? O yan, nag-amen kayo kasi sabi ko amen. Purihin ng Diyos. Okay. Iba na po isa yata sa jacket yung Okay. Gusto kong magsimula sa isang, hindi ko alam kung alam niyo ba yung awit na ito? Alam niyo itong awit na ito? Ito yung awit na nagtatanong. Okay? Kung sa ating sarili, sa ating oras kung ito, kung itatanong natin, bakit nga ba nandito ka? Anong dahilan bakit ka nandito? Meron ba tayong sasagot? Bakit tayo nandito? Okay? Ito sa awitin, ay may lyrics na titingnan natin, bakit nga ba pinupuri kita? Naghahanap siya ng dahilan para mag-puri sa Lord. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba bakit nga ba pinasasalamatan? Ano ang dahilan? Ano ang pwede nating idahilan? Sinagot din ang kanta sa chorus, sabi doon, nais ko, ibigin ka, hindi dahil, kung nandito ka ba dahil binabless ka ni Lord? Parang hindi blessing. Okay? Madali bang pumunta sa lumapit sa Panginoon kapag tinatawag na madali bang magsipa kapag puro problema sa bahay? Pero pag masaya tayo, bilis natin mag-desisyon. Pero nais mong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Yung blessing at himala ay nakikita sa buhay. Pero, ang totoo, mga kapatid, yung sumunod, yung second part, sabi niya, nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Walang dahilan. I love you, Lord, because it is you. Ikaw ay ikaw. Walang dahilan. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sapagkat sa mundo ito, wala na tayong makita ng ibang Diyos, maliban sa Diyos natin kung paniniwalaan sa lugar po ito. Amen ba? Purihin po ang Panginoon. Nasasanay tuloy akong tanongin kayo ng amen. Matthew 11 verse 1. Ay, buti na lang gising kayo. Hebrews 11 verse 1. Sabi niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol saan sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Yung pananampalataya may dalawang bagay, pagtitiwala, tiyak. Pero parang ang hirap tanggapin yung mga bagay na hindi mo nakikita, pagtiwalaan mo at nagisigurado ka. Sa mundo kasi natin ito mga kapatid, ay naniniwala ang karamihan kapag nakita at naramdaman at narinig, pero yung hindi maabot lang yung 5 senses, parang ang hirap panghawakan. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang normal na tao may ilang senses.
Ano yung senses na yan? O science muna tayo. Seeing, smelling, tasting, hearing, and feeling. Pero dapat ng mga Kristiyano, may pang-anim. Ano yung sense na pang-anim? It's faith. Hindi mo naramdaman, hindi mo nakita, hindi mo naamoy, hindi mo narinig. Ang gagawin mo? It's faith. Sapagkat ang faith, ano yung faith? Ito yung tiyak sa mga bagay na hindi mo nakikita at naunawaan. That is faith. At yun lamang mga kapatid, ang tinatawag na makakakita ng mga bagay ng wala. Okay? Tingnan natin. Bagay na hindi nakikita. Sa Old Testament po, may kinausap po ang Diyos na gumawa po ng malaking barko sa katauhan po ni Moses. Okay? Hindi ko na ba nag-iisip kayo? Pero may okay? Kasi yung iba, nung minessage ko to, Amen! Yes! Teka muna, si Moses yun hindi naman si Noah na. Okay? Mapapansin natin, ayun, Noah, Moses, malas ka muna dyan. Hindi ka pa dyan. Si Noah muna ilagay natin. Okay? Kinausap ng Diyos si Noah. Anong sinabi ng Panginoon kay Noah? Mayroong darating. Isang bagay na darating na hindi pa nakita at nararanasan. Maging nagbupunto. Ano yun? Ulan at baha. Kaya kung meron ng flood control noon, wala silang project. Kasi wala pang ulan at wala pang baha. Pero makikita natin dito, Noah, nung sinabi ng Diyos, uulan at babaha, hindi ka alam mo. Ang alam lang niya, alam niyo kung ano? Nagsalita ang Diyos, may sinabi ang Diyos. Hindi na niya sa tanong Lord, ano yung ulan? Ano yung baha? Ang alam lang niya, may sinabi ang Diyos na dapat sundin. Yun ang mahirap. Yung isang bagay na tinatawag na sinabi sa'yo, hindi mo alam, pero sige lang, sunod ka lang, sapagkat naniniwala ka sa nag-utos sa'yo na hindi kayo papahamak at totoo ka na sinasabi. Amen ba? And then makikita natin dito na nung kinausap ng Panginoon si Noah, hindi siya bata. Ang edad niya, 500 years old. 500 years old si Noah nang nangusap kay Noah ang Panginoon. Nang sabi niya, may darating na ulan at baha. At makita natin mga kapatid, at sinabi sa istorya, imagine, isang 100 years old na lalaki, ilan po yung miyembro ng kanyang pamilya? Ilan po sila? Ilan po? 8. Okay? Si Noah yung kanyang asawa, tatlong anak na lalaki, yung kanilang asawa equals 8. Okay? Makita nyo, 8 lang sila sa isang pamilya na sa pamumulan ni Noah, gumagawa ng nakakaking barko sa isang disyertong kapatagan na napakalayo sa tubig dagat, na napakalayo saan? Sa dagat, na kung saan dapat ang barko ginagawa malapit sa anyong lupa. Sapagkat kung iisipin natin, napakalaki po. Okay po. Welcome po, Pastor Alex. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kabutihan ng Diyos sa buhay po ng ating pastor. And then makita natin, itong si Noah, sa pangunan ni Noah, gumagawa sila ng malaking arko doon sa tuyong lupa, malayo sa dagat, at hindi lamang ito'y tinatawag na hindi lamang isang linggo, isang buwan, isang taon, ito binili. Kung babasahin natin ang istorya, nabuo ang ark, sino nakakalam? Gano'ng katagal nabuo ang ark na ipinapagawa ng Diyos sa kanya? Okay? Para nakakalam. Kung tinignan ko sa Bible, it is 120 years lang naman. Hindi po natin pinag-uusapan ng araw, hindi po natin pinag-uusapan ng buwan, kundi taon. 120 years. At makikita natin dito, 120 years, maikli po pang panahon.
Maikli po bang panahon? 120 years. Pero alam niyo mga kapatid, ang maganda kay Noah, dahil alam niya ang Diyos ang nangusap sa kanya, hindi siya tumigil 120 years na binubuo ang yung arko. Pero makikita natin mga kapatid, minsan, may mga pumapasok sa simbahan, kapapasok lang, gusto na, wala naman siguro dito. Sabi mo sa akin, wala dito niya. Oh. Sabi, di ba? Halos hindi mga tayo tumatagal ang 2 oras sa simbahan. Paano na tayo sinisindihan? Itong 120 years, nagumagawa sa kalooban ng Panginoon sapagkat narinig na mismo sa Panginoon ang salita, gumawa ka ng arko. Gumawa ka ng malaking sasakyang pandagat. Yet Noah kept building because his faith was real. Ang susi pa lang, bakit nagpatuloy si Noah sa kanyang paggagawa? Dahil yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay totoo. Sabihin natin, totoo. Paano kaya kung siya'y napatol? Paano kaya kung dumating sa buhay niya, sa pagkano sa buhay niya na siya'y napatol? 120 years, hindi tapos 500 years old na siya. Okay? Hindi madaling trabaho. Sapagkat madidrain ang iyong physical for 120 years. Gagawin mo yung barko, bubuhayin mo yung pamilya mo. Pagtatanim ka, kumbaga, siguro kung magpapahinga ka na lang, gagawin mo pa yung art for 120 years. Meron din mentally, nakakaalin, araw-araw mong nakikita yung barko, tapos nasa gitna ng kapatagan. Ano mangyayari? Anong gagawin? Anong silbi? Mentally, may paglalaban sa kanyang kaisipan. At isa rito yung emotional. Alam niyo kung bakit emotional? Sapagkat kada pukpok ng niyang martilyo doon sa art, yung pagkutsa ng mga taong nakakakita sa kanila, natawagin kang baliw araw-araw, sa emosyon yun, napakabigat. Kaya nga sa natin, di ba, may anti-bully? Kasi alam, nung panahon natin ngayon na yung pagbubuli ay napakabigat sa isang tao. Okay? Yung 120 years, binubuli siya ng mga tao. Tayo, minsan masabihan mo ng konti ng hindi sa ating paniniwala, umaayaw na tayo. Okay? Pero ito, 120 years. At kasama dito, materially. Bakit materially? Sapagkat yung art, hindi siya nagpa-deliver sa hardware para mapunta yung mga kahoy. Saan niya kinuha? Sa bundok, ibinaba, tilis-tis, tinilad, tapos ginawang art. Mahabang proseso. Hindi lamang o biglaan. Tatanungin natin, di ba makapangyarihan siya, bakit hindi na lang magkaroon ng art ko? Magkaroon ka. Ginawa naman niya ang mundo dahil sa kanyang salita, pero hindi. Kailangan ng participation natin kung saan, hanggang saan tayo magtitiwala sa Panginoon. Hindi, kung hanggang saan tayo. Kaya mga kapatid, kapag ang Diyos ang salita sa atin at ang Diyos ang may pinagawa sa atin, hindi dapat tayo mapagod. Hindi dapat marinig sa atin ang pagreklamo. Okay? Faith is not just believing in God's existence. Alam natin na may Diyos. Tama po ba? Alam natin. Alam niyo po ba na may Diyos? Paano niyo po nalaman? Nakita niyo po ba? Pero dahil sa atin meron tayong faith, alam natin totoo ang Diyos. At hindi lamang dahil alam natin may Diyos ay sapat na, kundi kasama sa pagtitiwala sa sinabi ng Diyos at kasunod ng pagtitiwala ay yung pagsunod. Minsan okay lang marinig pero yung susunod ka na, medyo meron tayong lag doon. Meron tayong, nag-iisipan tayo kung susunod tayo. Okay. And then makikita natin dito, kung tayo ang titingin, kaya nga siya binubuli kasi wala. Makes no sense. Walang sense yung ginagawa ni Noah sapagkat siya gumagawa ng barko sa isang lupa. Pero alam po natin, nung sinunod na ni Noah ang pinagagawa ng Diyos, miracle happens. Ano yung miracle? Silang 8 naligtas. Ay paano kung tumigil sila?
hindi pa tapos ang barko, tapos umulan, walang matitira sa mundo. Pero ang pagtitiwala ng Diyos kay Noah at ang pagtitiwala ni Noah sa Panginoon ay nagkapit-bisig sa pamagitan ni Noah, naligtas yung kanyang buong pamilya. Ano? Kami, titignan po natin makita natin, maraming nangyaring milagro, sabi dito, maaring walang sense, pero kapag sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos, miracle happens. May milagro mangyayari. Kahit hindi mo hanapin ang milagro, pag sumunod ka sa Diyos, mayroong magandang mangyayari sa ating mga buhay. Kilala po natin si Naaman. Sino mo nakakakilala kay Naaman? Sa Old Testament, isa po siyang general na napakagaling. Marami, kinikilala siya at tinatawag na nire-respeto sapagkat napakagaling ng general. Pero sa kabila ng kanyang pagiging general, meron siyang isang kapansanan. Ano po yun? Meron siyang ketong. At sa panahon noon ng ketong, wala pong lunas. At kapag ikaw hindi na po ng ketong noon, parang ang taong na agnas. Unti-unting kakainin yung laman mo, yung sakit. Okay? Ito problema ni Naaman, bagaman siya magaling na general, meron siyang ketong. Pero meron siyang alipin ang sabi, sa lugar pong ito, mayroon pong isang propeta na ang pangalan ay Elisha, na kung pupunta kayo, baka mayroong himala mangyayari, baka gumaling kayo. At syempre, sa isang taong may kapansanan at mayroong pangailangan, kahit ano gagawin. Tama po ba? At pinuntahan yung propeta. At alam niyo ba ang nangyari? Yung propeta, hindi man lumabas ng bahay. Okay? Kung ikaw ay importanteng tao, tapos pinatawag mo yung nasa loob ng bahay, hindi lumabas, ano gagawin mo? Patayin mo ka nasa loob. Pero may pinalabas si Elisha. Sabihin mo nga, yung kanyang utusan, yung kanyang messenger, sabihin mo nga kay General Naaman, ganito ang gawin niya. Pumunta siya sa ilog Jordan at 7 beses siyang lumubog. Anong gagawin? Pumunta sa ilog Jordan at ilang beses lumubog? 7. Lalong nagalit itong si General Naaman. Wala pang mas magandang beach dyan. Hindi pa pwede sa Boracay, sa Dakar, o sa Palawan. Hindi pwede. Alam niyo kung bakit siya nanginginig? Sapagkat sa panahon na yun, ang ilog Jordan napakadumi. Parang ilog Pasig. Kung ikaw may sugat, maliligo ka ba doon? Di ba walang sense? Parang naman walang kwenta, kaya nagalit siya na. Wala naman kwenta. May sugat na ako, papalubugin mo, baka sa Marabis, baka mamaya, hindi lang ito ang dumapo sa akin. Okay? Pero ako sa ibuwi, sabi nung utosan itong si General Naaman, nung alipin, di ba, General, sabi nyo, gagawin nyo ang lahat. Gumaling lang kayo. Bakit hindi nyo subukan? Hindi nyo subukan. Inadaanan nila yung ilog Jordan. O, ito. O, sige. Ang ginawa ni Naaman, lumubog ng isa. Pagtayo, may kitang wala. Pangalawa, may kitang wala. Pangatlo, may kitang wala. Pang-4, pang-5, pang-6, napagod siya. Kung ayaw niya pang-6, wala naman mangyayari. Di ba ganun tayo, no? Pag sumunod tayo, naghahanap agad tayo ng resulta. Para sigurado, parang naghahanap agad tayo ng ebidensya na totoo sinasabi ng Panginoon. Pero ang nangyari, tinunyan ng ito. After 70, paglubog. Pag-ahon niya, anong itsura niya? Kung babasahin yung Biblia, yung kanyang utis, para baby. Nakita niyo ang pagsunod sa Panginoon, nakakabata. Tingnan mo yung katabi mo. Bumabata pa, tumatanda. Alam na natin kapag tumatanda yan, at hindi nagiging kutis baby. And one time, si Lord nakasalubong ng bulag. Okay? At ang bulag nito gusto makakita. Alam niyo ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Lord? Para mapakita yung bulag. Una, dumuraan mo na siya sa lupa. Tapos, ginawang putik. Tapos, nilagay sa mata. Buti na lang bulagan mo. Siguro ko hindi mo, pero sabi nung, sige, maghilamos ka. Naghilamos siya. Ano nangyari? May sense ba? Pero kung
yung bulag na, hindi na lalagyan mo pa ng lupa sa mata. Lalo may infection yan. Pero sa pagsunod, sa mga nonsense na sinasabi natin sa ating pag-iisip na walang kwenta, pag sumunod tayo sa Panginoon, may magandang mangyayari. Nakakita. Lalo na isang bulag siguro ng isa pang bulag. Wala siguro lupa. Ang diretso na. Kasi ninyo. Diretso dumura sa mata, tapos makita natin, parang mga walang sense, pero kapag alam natin ang Diyos ang magsalita, may magandang mangyayari. Ano mo? Kaya sabi ni Moses, ay ni Noah, sumisilip tuloy si Moses si Noah, Lord, hindi niya tinanong, Lord, paano ko madadala ang bangkang ito sa dagat? Napakalaki noon. Imposible. Okay. Pero ngayon, titignan natin mga kapatid, pero sabi nito, mahilig lang din naman tayong manggaya sa mga nausap nakikita. Gayahin natin ang tatlong bagay sa buhay ni Noah. Tatlong bagay. Okay? Makikita natin ito. Sa Hebrew 11 verse 7. English yan mo, kasi dyan natin kukuhanin yung ating pag-usapan. Sabi niya, by faith, Noah. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noah. Anong ginawa ni Noah? When one about things not yet seen, nung siya ay binigbabala ng Diyos sa mga bagay na hindi niya nakikita, anong mangyayari? In holy fear, nagkaroon siya ng banal na pagkatakot, siya'y gumawa ng built an ark upang iligtas ang kanyang pamilya. And then by his faith, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, he condemned the world. Sa kanyang pananampalataya, nahusgahan ang mundo and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Tingnan natin ang nakasunod dyan. Nagbabala ang Diyos sa mga bagay na hindi nakita. Tapos nagkaroon, dahil narinig ni Noah, sinabi ng Diyos, nagkaroon siya ng banal na pagkatakot, gumawa siya ng ark. At yung pangatlo maganda, naging tagapagmana siya ng katwiran o ng blessing. Pero makita natin, sa una, by faith. Nakita niyo, by faith, Noah. Okay? Pero sa bandang dulo, ano nakalagay? In keeping with faith. Ano makita natin doon? Hindi ibig sabihin na nampalataya ka sa una, tapos na. Kailangan ang faith natin nagpapatuloy. Hindi dahil siya naman may pananampalataya ka, tapos na. Hindi. Ang pananampalataya dapat nananatili at nagpapatuloy sa buhay natin. Kahit na sabihin natin, sinagot na ni Lord yung aking prayer ngayon, tapos na ba yung faith? Hanggang doon na lang ba? Pero sabi doon, by faith, in keeping with faith, nanatili siya sa pananampalataya. Okay. Tingnan natin to. Dito pa lamang tayo magsisimula ng ating kumagat. Kalating oras pala. By faith, faith that lives in the midst of uncertainty. Pag sinabing uncertain, hindi tayo sigurado. Wala tayong katiyakan. Pero alam mo, sa buhay ni Noah, ang kanyang faith na build in the midst saan na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng Diyos, basta alam niya may inutos ang Diyos sa kanya. Okay. Ang tanong, madali bang gumawa ng isang bagay na hindi natin alam? Okay. Nawala ng example ko dito Siguro na classic example to, classic na kwento. Isang lalaki, si Pedro, ay sumakay sa kanyang kabayo at siya ay nagpunta sa bundok. Okay? Sa kanyang pangabayo ay siyempre kapag medyo masukal, mapuno, maliligo ka. At dahil sa kanyang, hindi niya maalam kung saan siya pupunta, inabot siya ng gabi sa kanyang pangabayo. Hindi niya alam ang kanyang daraanan. Basta, inapatakbo niya yung kabayo. Tumatakbo ang kabayo. Sa pagtakbo ng kabayo, bigla itong huminto. At siyempre, dahil nabiglang huminto, si Pedro, nahulog. At siyang pagkahulog, nahulog siya saan? Sa bangin. At kung kayo ang nahuhulog sa bangin, ano ang unang yung isipin?
Ano ang una nyo hahanapin? Makakapitan. Gaganon-ganon. Bahala na ko ng mga kapitan. At sa kanyang paghahanap ng mga kapitan, nakakapit siya sa isang sanga. Okay? Nakakapit siya sa isang sanga. Siguro, pag lagyan natin ng oras, alas 12 ng hating gabi, nakakapit siya sa sanga. Sa kanyang pagkakapit doon, ano susundan mo gagawin? Siguro sisigaw siya. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Eh wala, isang oras na. Subukan niyo magsisigaw ng isang oras, ano mangyayari sa inyo? Mawala ng boses. Pagulong na lang. At sa kanyang kawalan ng boses, naalala niya, Lord, tulungan mo ako. Naalala si Lord, wala na kasing boses eh. Ay, minsan gawin kapag wala na tayong mahagilap, si Lord na lang. Parang last chance na natin to eh, si Lord na lang. Okay, pero alam natin mga kapatid na kahit minsan sa buhay natin nahuli si Lord, laging sumasagot ang Diyos kapag tayo tumawag. Yun po sigurado. When I call, God answer. When we call, God answer. At yun din ang pangako niya sa Biblia. Okay? At ang nakita natin dito, sa kanyang pagtawag sa Diyos, may nagsalita. Okay? At nagsalita yung tinatawag na boses. At may boses na, Pedro, bumitaw ka sa sanga. Kung kayo si Pedro, bibitawan niyo ba yung sanga? Bibitaw na kayo sa sanga. Bakit hindi kayo bibitaw? Hindi mo alam kung ano mangyayari pag bitaw mo. Uncertainty. Hindi natin sigurado kung ano mangyayari. Okay? Sabi niya, siguro, Lord, ikaw ba yan? Lord, nagbibiro ka yata. Okay? Isa ganun tayo, Lord, nag-jojo ka lang yata. Okay? Lord, huwag ka naman pala biro. Okay? Isang gano'n. Okay? At dalawa lang ang choice na. Bumitaw sa sanga at antayin na lumiwanag. Eh kung natapat pa yung kanyang pagkahulag ay Disyembre, alam natin yung alas 6, napakadilim pa. Ilang oras siya nandun sa sanga, kung aantayin niya yung liwanag. 6 hours. Eh mas pinili niya yung 6 hours na nakabitin sa sanga. At minsan, ipinapahiya tayo ng Diyos na sinasabi na may tiwala tayo sa Diyos, pero nagsalita ang Diyos, pero parang hindi sundin. At sumikat ang araw. At habang siya nasa 6 na oras siya doon, kasi di ba, kung yung 6 na oras na nakabitin, at nag-aninag na yung kanyang paligid, nakita niya, yung kanyang babagsakan, isang dangkal. Isang dangkal na lang yung paa niya, lupa na. Pero yung 6 hours siyang nanatili dito. Bakit? Hindi niya sigurado eh. Pero may nagsabi, di ba? Bumitaw ka. Dahil hindi tayo sigurado sa boses ng Diyos, minsan nag-aalilangan po tayo. Kumakabit sa atin, we know that God is good, naranasan natin ang goodness of God, and yet, we still experience may pagkatakot. Tama ba? Kahit naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, dumadating yung pagkatakot, dumadating yung pagdududa, yung doubt, at dumadating din yung kabalisahan, at dumadating yung panghihina. At makita natin mga kapatid, sa between sa ating faith at sa ating sitwasyong hindi sigurado, mas lumalamang yung ating takot, nawawala ng timbang yung ating faith. Mas lumalamang ang pag-aalinlangan sa ating pagdududa. Okay? Tuloy na natin faith. Anong una? Una, faith. Tatlo lang yan. Una, faith believes God's word. Sabi ko sa inyo kanina, dahil ang Diyos ang nagsalita, dapat may pagsunod. Okay? Believe. Naniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Binigyan na, sabi nga dyan, di ba? Binigyan by faith, then warned. Binabalaan. Okay? Binigyan ng babala si Noah sa mga bagay hindi pa nangyayari sa kanyang buhay. Ano yun? Yung ulan at baha. E ang tanong, kung walang ulan at baha noon, o walang ulan, paano nadidiligan ng lupa? Paano nadidiligan yung halaman? Hamog. Pero sabi sa Biblia, kung tingnan nyo, ang tubig galing sa ilalim. Kaya nga nung bumaha, lahat ng floodgates sa ilalim, umangat. Lahat ng tubig umangat.
Hindi lang ulan, pati yung tubig sa ilalim, umangat. Meron nyo kung ulan-ulan lang yun, babahaba ng ganun yun, lahat. Okay? Pero ang pananampalataya nawa hindi lamang sa pagsang-ayon sa bahang darating. Maaaring babaha, ulan, ano yun. Pero dahil sinabi ng Diyos, sige, susunod ako, gagawa ako ng kaya. Okay? Dahil sinabi ng Diyos. At sinabi ng Diyos na, yung tinatawag na by faith Noah, when one about things not yet seen, nakinig itong he believed. Okay? Siya ay naniwala sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, ang hirap paniwalaan isang bagay na hindi natin nakikita. Kaya sabi ni San Pedro sa 3 verse 3, sabi niya, una sa lahat, dapat niyo malaman na sa huling araw ay pagtatanungkulan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Okay? Pansinin niyo mga kapatid, kung kayo Kristiyano tapos nakapagkwento mo kayo sa mga taong walang relasyon sa Lord, makikinig ba agad sa inyo? Ang kay Jimon man, nandito tayo sa kasihan tapos sila lang ang pag-usapan natin, di ba ganun minsan? Pag pinag-minsan, pinagtatawa, yun naman si Hallelujah, si Praise the Lord, pinagtatawa na tayo. Okay? Sa verse 4, sabi niya, sasabihin nila, si Kristo na nga kung dating, hindi ba? Di ba? Lagi natin, Jesus is coming, Jesus is coming. 1980s nung kayo naging Kristiyan, Jesus is coming. 2026 na ngayon, asan yung darating? Parang ito tanong. Di ba sabi ninyo, si Kristo yung darating? Hindi ba? Nasaan siya? Minsan, mag-aalin lang tayo, darating ba talaga si Lord? Tagal-tagal na sinasabi niya, ngayon wala. Namatay lang ating mga Panginoon, ngunit wala pa rin nagbabago, buhat mong likhain ang mundong ito. At ang mahirap, yung sa verse 5, walang halaga sa kanilang katotohanan, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Okay? Sapagkat itong si Noah ay walang physical proof na umulan. Hindi niya alam yun. The sky was clear. Paglabas niya sa wala nang, maliwanag naman. Di ba parang tayo, dadaan ng bagyong ito sa inyong lugar. Signal number 5. E tayo natakot ka. Lord, huwag mong padaanin sa aming lugar ang bagyong ito. Tapos nakikiramdam ka kung mahangin o dumidilim. Sisilipin mo pa yung langit. Ang liwanag naman. Nagsinungaling na naman ang pag-asa. Hindi mo naalala. Di ba nag-pray ka? Minsan di natin pinaniniwalaan yung prayer natin. Ano? Pero sabi dito, he has no physical proof. The sky was clear, the sun was bright, and yet he believed God's word. Naniniwala siya sa sinabi ng Panginoon. Kaya faith takes God's word seriously, even the word love. Kailangan nating seryosohin ang salita ng Diyos kahit na ang mundo ay nagtatawa po sa atin. At paano naman natin makukuha ang pananampalataya? Romans 10:17. Paano natin makukuha o paano dumating sa atin ang pananampalataya? So faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang faith natin, mga kapatid, ay nagbibig dahil sa Word of God. Kaya nga lagi kong sinasabi, saan ba tayo mas madalas namugot? Kapag tayo po ay nasa isang sitwasyon, social media o Biblia, saan magandang mamugot? Ay kadalasan sa social media tayo mamugot. Kapag yung post nakita natin related sa atin, isi-share mo. Kasi nakarelate ka. Okay? Pero mga kapatid, sayang ang faith. Hindi ito nakukuha sa social media, kundi sa Biblia, sa Word of God. Faith comes by hearing and hearing. Bakit naman 2 beses binagit yung hearing? Sa palagay niyo, bakit 2 beses binagit po yung hearing? Tingnan mo yung katabi mo, ilang tenga. Isa lang ba? Eh kasi mga kapatid, may mga nakikinig. Isang tenga pinapasok, tapos sa kabila, lumalabas. Pero sabi dito, kung gusto mo magkaroon ng pananampalataya, 2 tenga ang gamitin mo. Huwag mong palabasin sa kabila. 2 tenga. O kaya naman, hearing and hearing, narinig mo rin ang salita ng Diyos dito. Tapos, pag uwi mo, binuklat mo. Baka binibiro lang tayo ni pastor.
Tapos binasa mo, narinig mo, totoo pala ang salita ng Diyos. Hearing and hearing, faith comes. Kaya dapat marunong tayong makinig. Faith, sabi niyan, true faith doesn't wait to see fruit. Ang tunay daw ng pananampalataya ay hindi nag-aantay ng ebidensya, kundi ito, it responds to the truth. Ang sabi ng Biblia, thy word is true. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya, yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Respond to the truth. Kahit wala ka nakikitang proof o ebidensya, magtiwala ka sapagkat ang sinabi ng Diyos, yun po ang katotohanan. Okay? Huwag tayong maging katulad ni Tomas. Kilala niyo si Tomas? Kilala niyo si Tomas? Siya po yung sinasawsawan ng lechon. Si Mang Tomas. Ito si Tomas, mga kapatid, si disciple siya sa 12. Okay? At nung Sunday, nag-fellowship, yung mga disciple nandun, absent si Tomas. Nagpakita si Lord doon. At syempre, mga disciple nag-usap-usap. Next Sunday, dumating si Tomas. Okay? Ang sabi ng mga disciple, alam mo ba Tomas, wala ka nung Sunday. Dumating si Lord, buhay si Lord. Ano sinabi ni Tomas? Ano sinabi ni Tomas? Maliban. Na makita ko yung butas sa kanyang daliri, kamay at yung kanyang tatagilid, maipasok yung aking daliri, hindi ako maniniwala. Disciple na to, Yun ang mahirap, minsan okay? Minsan may sinabi si Lord nung nakaraan, absent ka, tapos may sinabi nga, hindi ka naniniwala kasi hindi mo naunawaan yung sinabi, yung pinag-usapan ng last week. Okay? Kaya itong sabi ni Lord nung pumasok si Lord sa fellowship, Tomas, asan ka? Si Tomas ako nang hinanap Oh, ito na ako. Akin yung daliri mo. Kaya sabi ni Lord, it is better. Kasi si Tomas, to cease to believe. Ito tayo minsan. Kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero ang faith, iba. Ano yung faith? To believe is to see. To believe, manampalataya ka muna at magkakaroon ng katunayan ang pananampalataya at makita mo dahil sa ating pananampalataya. Ito ay tumutubo sa sinasabi ng Diyos dahil ito ang katotohanan. Pangalawa, dahil tayo naniwala na sa sinasabi ng Diyos, ano naman kayo ng ating gagawin sa ating pinaniwalaan? Siyempre, kailangan ng obedience. Obeys with godly fear. Ang pananampalataya ay sumusunod na may banal na pagkatakot. Bakit sinabing holy fear? Kasi sabi ng holy fear. Bakit sinabing holy fear? Okay? Yung takot na naramdaman ni Noah ay hindi fear of panic. Di ba minsan kapag tayo takot, nagpapanik tayo? At kapag tayo nagpanik, sa halip na iting makatulong, ano pang mangyayari? Minsan nakadisgrasya. Okay? Siguro alam niyo yung disco, yung tawag, yung nasunog. Nalala niyo ba yun? Yung ozone disco. Okay? Nasunog, tapos nagpanik sila. Ano nangyari sila sa kanila? Namatay sila doon sa may pintuan mismo. Bakit? Nagpanik sila. Nakakalimutan nila na yung pintuang kanilang pintahan dapat papasok ang bukas. Nagbalantrahan sila doon. Lahat sila nasunog. Nakita yung binubungan ng panik. Pero ang sinasabi, yung banal na pagkatakot, dahil naniniwala ka sa sinabi ng Diyos, kailangan sundin. Ito yung tinatawag na reverent na respect o respeto sa Diyos na nagsasabi sa atin. Sabi nga doon, He obeyed immediately. Pagkasabi ni Lord, na gumawa ka ng art, kinabukasan. Ano ginawa niya? Nagsimula na siya mag-layout ng pinapagawa for 120 years. Okay? Kasama ang hard work, kailangan pumuto ng puno, sakripisyo, magpapahinga ka na lang, gagawa mo pa, nandiyan yung pagkutya, bullying, at yung mahabang pasensya. Okay? Napakahalaga po ng mahabang pasensya kung tayo po ay susunod sa kalooban po ng Panginoon. Kasi kung may po ang ating pasensya, ang hirap po sumunod.
Then faith, real faith will always do something. Ang tunay daw na pananampalataya, mayroong ginagawa. Nakikita o may ebidensya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi abangers. Alam niyo abangers? Alam niyo abangers? Ang tunay na pananampalataya daw ay hindi abangers. Ano yung abangers? Lagi nakabang sa meron. Hindi yung... Ang tunay na pananampalataya, do something. Gumagalaw. Hindi ka na nag-aantay na yung bunga ng bayabas malaglag sa bibig mo para makain mo yung bayabas. Sino kasi yung taman? Real faith will do something. Kailangan yung ating pananampalataya ay mayroong umikilos o mayroong ginagawa. Hindi mo aabangan ng Sunday o prayer meeting para makapag-pray. Hindi mo aabangan ng Sunday para magbuklat ng Bible at magbasa ng Biblia. Hindi mo aabangan yung taong lagi nagpe-pray para ipanalangin ka. Kasi minsan ganun tayo, Pag-pray mo nga ako. Tapos ikaw hindi nagpe-pray sa sarili mo. Nag-aabang ka lang ng iba. Okay. Faith, real faith will always do something. Doing something for God in your personal life. Dapat sa ating mga personal life buhay, meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Lalong-lalo na po yung ating devotion. Dapat meron tayong panahon sa ating mga bahay na tayo nag-pray at tayo nabasa ng ating nasalita ng Panginoon. Okay? Pag Sunday, para lang tayo nasa Jollibee. Kumain ng may okasyon, sama-sama, Jollibee. Pero, Monday to Saturday ba, Jollibee ka kumakain? Di ba, may sarili kang luto. May sarili kang hiwa. Yun ang personal. Yun ang devotion sa bahay. Kasi kung aasa lang tayo sa mga fast food dyan sa nasa labas, mas malaking gastos. At hindi tayo, sabi nga ng iba, di ba? Alam ko, may mga nagtatrabaho dito sa fast food, Okay? Tawag dito. Kung gusto mo ng masustansyang pagkain, magluto ka sa bahay. Huwag kumasa. Maaaring paminsan-minsan mag-fast food tayo, pero huwag araw-araw. Magluto ka ng sarili mo. Yun ang devotion. Niluluto natin ang ating sarili, personal, sa Panginoon. Malaki po ang magagawa po nito sa atin. Kaya nga sabi ni Santiago, 2 verse 7, ganyan din naman, patay ang pananampalataya. Walang kalakip na gawa. Kailangan kumikilos ang ating pananampalataya. Genesis 6:22, sabi niyan, thus Noah did. Ayan, ginawa ni Noah, alin? According to all that God commanded him. Lahat ng inuutos ng Diyos, ginawa. So, hindi. Nakita niyo, ginawa na niya, tapos nagpatuloy siya sa paggawa. Hindi lamang isang beses siyang gumawa, kundi nagpapatuloy siyang gumagawa sa lahat ng inuutos ng Panginoon. At makikita natin, yung art, pinagtagpi-tabla yun. Tama ba? Hindi yung pumutol ka na isang puno, tapos isinalpak mo agad. Hindi, tabla yun. Ginawa mong tabla yung puno. Okay? At makikita natin, every plank of the ark was sermon of obedience. Bawat tabla na ikinakapit ni Noah doon sa ark, it is a sermon of obedience. Bawat tabla, pinapakita niya, sumusunod ako sa Diyos. Okay? Kaya yung buong ark, pagsunod sa Diyos, sa buhay niya. At testimony that Noah trusted God. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Faith that does not lead to obedience is not real faith. Ang ibig sabihin niya, ang pananampalatayang hindi nagdadala sa atin sa pagsunod ay hindi tunay na pananampalataya. Kapag ang pananampalataya walang pagsunod, tingnan mo, baka hindi tunay yan. Next, faith is proven not by what we say, but by what we do. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi lamang napapatunayan sa ating mga sinasabit salita, kundi sa buhatin ng ating pong mga ginagawa. At yung pang third, faith, ito na. Minsan ito, pwede bang doon na lang tayo sa number 3. Kung natin pag-usapan yung 1 and 2. Pero ang susi ng number 3, nasaan? 1 and 2. Minsan gusto ko add. Nakakalimutan nyo, seek first. Okay.
Sabi nga natin, walang lugi. Tiwala sa Panginoon. Ito yun. Receive God's reward. Noah's faith become the dividing line. Sa buhay ni Noah, ito yung naging siya yung naging basihan kung paano maliligtas ang mundo. Sa kanyang pagsunod, nahatulan ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon. His obedience stood as a silent tribute to their rebellion. Yung pagsunod nitong si Noah, alam nyo, minsan kapag tayo binubuli, minsan nagre-react tayo, di ba? Sumasagot tayo. Pero alam nyo, itong si Noah, kahit na binubuli o kinukutya, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng tao, basta ang halaga sa kanya, may sinabi ang Diyos. Ganun din po sa buhay natin mga kapatid, may sinasabi ang Diyos. At sa sinasabi ng Diyos, hindi natin dapat mas matibang dapat ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng mga paligid po sa atin. Sabi ng by His faith, He condemned the world and became heir of the righteousness that is keeping with faith. Makita natin dyan, by His faith, keeping with faith. Sa kanyang pananampalataya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Kaya, ano nangyari? Siya ay naging tagapagmana ng katwiran sa pamamagitan ng pagpapatuloy niyang pagtitiwala sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam po natin mga kapatid na ang lahat ng bagay po na natatamasa natin ay galing po sa biyaya po ng Diyos. Ano ba? Kahit anong sipag mo at kahit gaano kalaking kumita, ito'y sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang ibigay sa iyo ng puhunan para kumita at magtrabaho ay ang buhay na galing sa Diyos. Unless na ma-recognize natin na ang ating lakas ay galing sa Diyos, magmamalaki tayo sa laman ng ating mga bulsa. Pero kung recognize natin ang Diyos, Lord, ikaw sa'yo lahat to, hindi natin pag-usapan. Okay? Hindi natin pag-usapan kung magkano. Okay? Ang sabi ng maging ang ating kaligtasan, Ephesians 2:8 and 9. Sabi niya, for by grace we have been saved through faith, that is not of yourself, it is a gift of God. Maging ang ating kaligtasan. It is sa pamamagitan ng biyaya na dulot ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ito ay regalo ng Diyos. Sapagkat ito regalo, not of works, kahit anong gawin natin, hindi natin may niligtas ang ating sarili upang walang sino man ang magmalaki sa Diyos. Kaya pagharap natin sa Diyos, pantay-pantay tayo. Hindi sasabihin, magkano ang laman ng bangko mo. Hindi. Hindi naman tayo abroad na kung saan, magkano ang property mo sa Pilipinas bago ka pumunta sa ibang bansa. Hindi ganun. Magkano ang para umakit ka sa hindi ganun. Basta ang laman ng puso natin, nandun si Lord, yun ang passport natin. Ang Panginoon Jesus, nasa puso natin, sapat na para tayo makarating sa kaligtasan at pinangako sa atin ng Panginoon. Faith not only save us from destruction, it made us right with God. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin ay hindi lamang nagliligtas sa atin sa kapahamakan, kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng karapatang maging tama sa harap ng Diyos. Okay? Tayo nagiging tama sa harap ng Diyos because of faith, not because of our works. Okay? Kahit anong titulo ang taglay natin sa ating buhay, kahit na anong titulo ang nasa unahan ng ating pangalan, hindi ito makapagbibigay sa atin ng karapatang maging tama sa harap ng Diyos, kundi yung tunay lamang na pananampalataya. Tabad ng huli na ito. Faith that pleases God is not just believing in your heart. Ang faith hindi lamang, ang pananampalataya na nakalugod sa Diyos ay hindi lamang sa paniniwala sa puso, kundi kasama yung ating pagsunod, acting in obedience, even when others don't understand. Minsan sa mga ginagawa natin sa Panginoon, minsan sa halip na tayo i-encourage, parang, totoo ba? May dapat mong gawin yan. Pero sabi lang, pagsunod, hindi mo kailangan ng validation ng tao. Ang pagsunod, kailangan lang tamang puso natin sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Lagi mo nababanggit yung social media kasi karamihan ng tao dyan babad eh. Ano?
Sa ating mga social media, kapag tayo nag-post ng isang bagay o lalo na yung ating ano ba yung mga pinupost ng mga tao sa social media. Okay. Pag nakapunta ng Starbucks, makikita mo sa kanya may story, cup of Starbucks. Pero makikita natin mga kapatid, even when others don't understand yung ginagawa natin sa pagsunod sa Panginoon, kapag ang Diyos ang nagsabi sa atin ng isang bagay, mas lamang dapat ang sinasabi ko ng Panginoon. Faith that builds in the midst of uncertainty, believe. Believe. Pangalawa, obey. At ang pangatlo, gusto natin, receive salvation and righteousness through faith. At kasama sa salvation ng mga kapatid, hindi lamang sa ating kaluluwa, kundi kasama din yung pang-araw-araw natin kailangan. Kung yung kaluluwa nga natin kaya iligtas, paano pa kaya yung ating pangailangan sa araw-araw? Pero kung marunong tayong maniwala at sumunod sa sinasabi ng Diyos, mararanasan po natin ang rumaragasang pagpapala ng Panginoon. At sa huli, now is the faith to live by. Ngayon, yung panahon, to live by faith. Ano yung ibig sabihin to live by faith? Believe, obey, and stand firm even when the words knocks. Kahit nakotsain tayo ng mundo, ang mahalaga tayo naniniwala at sumusunod sa Diyos at nananatiling nakatayo dahil sa Panginoon. We need a faith that believes, obey, and stand firm. Sabi nga natin kanina, to be fruitful, para makuha natin yung number 3, be faithful sa Allah in believing and obedience. Believing and obeying. Makakuha natin yung pangatlo. Sa buhay natin mga kapatid, alam natin nakaranas po tayo lahat ng kamulihan ng Panginoon. Tama ko lang. Okay? Pero minsan natatabunin ito ng mga bagay na hindi tayo sigurado sa buhay natin. Meron tayong mga pangarap sa mga susunod na panahon na hindi natin sigurado kung ito'y matutupad. Meron tayong pinaplanong puntahan na hindi natin sigurado kung ito'y mapupuntahan natin. Meron tayong mga iniisip na hindi natin alam kung mapupuntahan o magagawa ba natin. Pero isa lamang sigurado kung tayo may tiwala sa Panginoon, ang Diyos sigurado sa kanyang gagawin sa buhay natin. Hindi niya tayo ililigaw. Hindi niya tayo ipapahamak. Kundi tayo iligtas, hindi lamang sa kapahamakan, kundi magiging tama tayo sa harap ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po tumayo ng kapatid. Tayo po tumayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Nais ko lang yung isang awit dito sa ating paningin. Isang kasi bilang tao tayo naghahanap ng mga ebidensya. Natotoo ba ang Diyos? Masasagot ba ang Diyos? Baka naman hindi. Bakit nga ba inuulit kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinalilikuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba inuulit kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinalilikuran? Bakit
Nais ko purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Yes, Lord. Nawa maging tama po yung aming laman ng puso kung bakit kami narito. Kung bakit kami sumasamba, kung bakit kami nagpupuri, kung bakit kami nagdidikor, at kung bakit kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Huwag nawa mapokus ang aming mga mata sa mga bagay sa mundo ito. Huwag nawa, Panginoon, na maging dahilan kung bakit mahal ka namin dahil meron kaming nakukuha sa iyo. Huwag nawa, Panginoon, mahalin ka namin dahil meron kang may himala kang ginawa sa buhay namin. Kundi, Lord, nais namin ibigin ka dahil ikaw ay ikaw. Dahil ikaw at wala ng ibang Diyos na maaari na paglingkuran at pananampalataya natin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umaga na kami, Lord, ay iyong pinapaalalahanan na iyong salita ay masigit na matimbang kaysa mga sigaw ng butot ingay ng mundo. Sapagkat sa iyong mga salita, sigurado itong matutupad at mangyayari, Panginoon. At sa aming pagsunod, kaakibat nito, Panginoon, yung aming, yung biyaya, Panginoon. Yung aming mga kailangan, pangailangan sa araw-araw, kasama po ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, wag po namin kalimutan yung dalawang susi sa unahan upang ang biyaya mo ay maranasan namin patuloy sa aming buhay. Maniwala kami sa iyong sinasabi at sumunod kami sa iyong mga salita. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Pagpalain mong bawat isa. Ang iyong salita, Panginoon, Ama, ay hindi lamang namin narinig sa lugar ito, kundi sa aming pong paglisan at aming pong pagpunta sa aming pong mga tahanan at mga lugar, naman, Panginoon, na ito'y nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, na minsan sa buhay namin ay parang walang kwenta yung pinapagawa. Pero Lord, kapag kami sumunod, makita namin ang napakalaking himala na maaari pong mangyari sa aming buhay. Huwag pong mawala sa amin ang pananampalataya, Panginoon. Sapagkat ito, Lord, ang magiging dahilan upang ang aming buhay sa araw-araw ay maging kapakipakinaban at maging malago, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Samahan mo kami sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Meron tayo pwede pa po. Ipamimigay po ito.